Dear IFM, kung minsan, hindi natin napapansing inaabuso na pala tayo ng mga taong inaasahan nating tatanggap at magmamahal sa atin. Ako nga pala si Yana, 28 years old at lagi akong nakikinig sa Dear IFM. Magaganda kasi at talagang makapagbagbag damdamin ang mga kwentong napapakinggan ko dito. At madalas, nararamdaman ko rin ang hirap at sakit na pinagdadaanan ng mga letter sender. Ang gagaling ding umarte ng mga voice talents at aaminin ko rin may pangarap din akong maging katulad nila. At ngayon, ibinahagi ko na rin ang kwento ko dito sa Dear IFM. Excited na akong marinig ang mga boses nila para bigyang buhay ang isang parte ng buhay ko. Ayoko na sanang i-share pa ito sa ibang mga tao. Pero eto na lang ang naiisip kong paraan para kahit papaano maging magaan ang bigat na nararamdaman ko. Andito na pala kayo eh. Bakit ang tagal nyo? Kanina ko pa kayo hinihintay. Pasensya na po pa. Sobrang traffic talaga. Pagsundo ko pa lang kay Yana sa opisina nila, tindi na eh. Good afternoon po, Tito Joe. Sorry po, ngayon lang po kami dumating. Okay na yun, Yana. Ang mahalaga, nakauwi kayo ng safe dito sa bahay. Pagod ba kayo sa biyahe? Sa totoo lang po, Tito. Medyo po eh. Talaga nakaka-drain po ng energy yung ganyang katinding traffic. Oo nga naman po, Papa. Baka kung ano pa yung ipagawa nyo kay Yana eh. Pagod na nga yung girlfriend ko. Ikaw talaga, Jeff. Masyado kang protective sa girlfriend mo eh. Naintindihan ko naman yan. Dapat ganyan talaga tayo sa mga babaeng minamahal natin. Kanino pa ba ako magmamana? Siyempre, pagdating sa pagmamahal, kay Papa ko namana lahat yan. Kaya nga, masayang-masaya sa akin tong si Yana eh, di ba? Di ba, love? Ay nako, ewan ko sa'yo, Jeff. Sige na, magbihis ka na. Dito muna ako sa sala. O sige, punta muna ako sa kwarto. Papalit lang ako ng damit. Dito na muna kayo ni Papa. Kayo na muna yung mag-usap dyan. Yana, umalis na si Jeff. Hindi naman sa pinipilit na kitang kumilos dyan. Relax ka muna, pero maya-maya baka pwede na. Kanina pa kami naghihintay ng tita mo eh. Okay po. Ano po ba yung ipapagawa niya sa akin? Ganito. Ay, si tita mo kasi hirap makatulog. Ang gusto niya sana, magpamasahe para gumanda raw yung pakiramdam niya at makatulog na siya. Ganun po ba? Pwede naman po kayong pumunta sa mga massage pa. May mga malalapit naman po dito sa lugar niyo, di ba? Oo nga. Pwede nga yun. Kaya lang, gagastos pa kami kapag pupunta pa kami ron eh. Mas magandang sa'yo na lang magpamasahe yung tita mo. Masarap ka raw magmasahe eh. Hindi naman po, Tito Joe. Tama lang po. Nag-request lang po kasi siya sa akin nung isang araw. Simpleng masahe lang po yung alam ko eh. Okay na yan. Hinahanap-hanap nga ng tita mo yan eh. Pagbigyan mo na siya. At baka mamaya magtampo pa sa'yo yan. Gusto mo ba yun? Syempre po, hindi naman po. Pero sige po, ako na lang po magmamasahe kay tita. Kaya lang po kailangan ko rin pong umuwi agad. Hinihintay po kasi ako ni nanay sa bahay. Baka naman madadaliin mo yung pagmamasahe mo sa tita mo ha. Huwag naman. Minsan lang maglambing sa'yo yung tita mo eh. Tagalan mo yung pagmamasahe mo sa kanya para makatulog na talaga siya. Okay po. Ako na pong bahala. Hoy! Ano ba yan? Nakabasag na naman kayo dyan ha! Ay, Yana. Pasensya ka na ha. Maulit yung mga apo ko eh. Mukhang may nabasag na naman na baso. Pwede bang ikaw na lang yung magligpit ng binasag nila? Ay, oo nga pala. Nagugutom na rin ako eh. Pwede bang ipaghanda mo na rin ako ng merienda? Sa totoo lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit laging ginagawa sa akin ito ng pamilya ng boyfriend ko. Tuwing pupunta ako sa kanila o tuwing nakakasama ko sila, lagi nila akong inuutusan. Lagi nila akong pinapagawa ng mga kung ano-anong mga bagay. Napapagod na rin ako sa treatment nila sa akin. Hindi man ako nagsasalita, pero aaminin kong nakakakaba rin o nakakababa rin ang pagkatao. Hindi naman nila ako binabayaran at hindi naman ako nagsisilbi sa kanila.
Pero dahil sa pagmamahal ko para kay Jeff, sumusunod na lang ako at hindi na lang ako nagrereklamo. Ayoko lang na magkaroon ako ng issue sa kanila dahil balang araw, magiging pamilya ko rin sila. Ayokong mawala sa akin ang lalaking mahal ko kaya nagtitiis na lang ako. Pero may isang taong mahalaga sa akin na hindi na nagugustuhan ang nangyayari. Siya yung taong mas nasasaktan para sa akin. Anak, anong oras na? Ba't hindi ka pa natutulog? Mukhang pagod ka na. May pasok ka pa bukas. Ay, maya-maya na lang po, Nay. Tinatapos ko pa tong pinapagawa sa akin ng kapatid ni Jeff eh. Ano ba yung ginagawa mong yan at hanggang ngayon hindi ka pa rin matapos-tapos? Assignment po kasi ito ni May. Yung nakababatang kapatid po ni Jeff. Nung nasa college po. Ayun ho. Nag-request po kasi siya sa akin na ako na yung mag-research at gumawa ng assignment niya. Ay, teka lang. Bakit ikaw ang gumagawa niyan? Di ba dapat siyang gumagawa ng assignment niya? Oo nga po, Nay. Kaya lang po, may pupuntahan daw po sila ng mga kaibigan niya. Hindi raw po siya pwedeng mawala sa lakad nila. Inaawa naman po ko kaya ito, pinagbigyan ko na. Ay, naku, Yana naman. Sana tuwing dumaraan ka dyan sa bahay ni Jeff na yan, lagi na lang silang may pinapagawa sa'yo. Hindi ka ba nagrereklamo? Ay, oo nga po pala, Nay. Oh. Naubusan na tayo ng sabong panligo dyan, di ba? Ay, ikaw talaga, iniiba mo na naman ang usapan. Oo, naubusan na. Di ko nga alam kung paano maliligo bukas dahil dyan. Huwag na po kayo mag-alala, Nay. Bumili na po ako kanina kaya po makakaligo na kayo bukas. At siguradong patayin lahat ng mikrobyo sa katawan natin kapag yun yung ginamit natin. Talaga ba? Abay, ang galing naman pala ng sabong panligo na yan. Ano ba yan? Ito? Shield Bath Soap. Recommended by the Philippine Nurses Association. Yan pala yun. Sige, magmula ngayon, yan ang gagamitin natin. Teka, mabalik tayo sa usapan. Nay naman may ginagawa pa ako. Ayoko mag-isip ng problema. Hindi naman kita binibigyan ng problema yan, ha? Sinusubukan ko lang na buksan ang mga mata mo para makita mo kung anong ginagawa nila sa iyo. Nay, huwag ho kayong magsalita ng ganyan sa pamilya ni Jeff. Mahal ko rin po sila kaya ginagawa ko po ito para sa kanila. Ay, nandun na tayo at mahal mo ang pamilya ng boyfriend mo pero hindi mo ba nararamdamang parang inaabuso ka naman na? Hindi naman ho, Nay. Pinapakita lang po nila sa akin na sa lahat ng oras, maaasahan nila ako. Hindi naman ganun ang nakikita ko sa ginagawa nila sa'yo, anak. Ang dating sa akin parang inuutukan naman nila. Ikaw talaga, Nay, oh. Parang sumasobra na po yata yan. Alam ko po na nag-aalala lang po kayo sa akin. Pero wag naman po kayong ganyan. Inuhusgahan niyo na po sila eh. Ayoko lang na pasimple ka nilang inaapi. Ay, pasensya ka na. Maaring mali ang iniisip ko pero iba talaga ang pakiramdam ko sa pamilya ng boyfriend mo. Kalimutan niyo na lang po yun, Nay. Baka pagmulan pa po ng problema yan. Gusto ko lang po na makaiwas tayo sa gulo. Ay, sana kasi hindi mo na lang sinabi sa boyfriend mo yung totoo tungkol sa akin. Kaya kasiguro nila minamaliit dahil alam nilang dating kasambahay ang nanay mo. Ayan na naman po kayo eh. Pwede ho ba, Nay? Itigil niyo na po yung pag-iisip ng mga bagay na wala naman. Kahit kailan, hindi nila magagawang maliitin ako nang dahil lang dyan sa nakaraan ninyo. At saka isa pa, bakit mo nila gagawin sa akin yun? Marangal naman po yung trabaho niyo noon at hindi ko po kayo ikakahiya nang dahil doon. Malaki ang tiwala ko kay Jeff kaya sinabi ko sa kanya na dating kasambahay ang nanay ko. Wala naman ako nakikitang mali roon dahil marangal naman ang naging trabaho ng nanay ko at wala naman akong dapat ikahiya. Inaasahan ko rin at hindi na ako nag-aalalang sasabihin din ni Jeff ang tungkol sa bagay na yan sa pamilya niya. Mas gusto ko na ring alam na nila ang lahat-lahat tungkol sa akin at hindi ko naisip na sila yung klase ng taong magmamaliit sa isang katulad ko dahil sa naging trabaho noon ng nanay ko. Pero mukhang may mga bagay talagang hindi mo na muna sinasabi sa pamilya ng taong minamahal mo. Happy birthday po, Tito Joe! Ito po pala yung gift ko para sa inyo. Salamat, Iha, ha. Nagkabala ka pa. Nakakaya naman sa'yo. Ay, bakit naman ho kayo mahihiya? Natural lang naman po na magbigay ako ng regalo sa tatay ng boyfriend ko.
Oo nga po, Papa. Pinag-isipan at pinag-ipunan po yan ni Yana. Ganun ba? O sige, maraming salamat talaga dito sa regalo ha. Naiiya lang talaga ako sa'yo, Yana. Kasi nga, alam mo naman, may ire-request pa sana ako sa'yo ngayong birthday ko eh. Ire-request po. May ipapagawa po ba ulit kayo? Sorry po, Tito Joe, pero hindi ko po yata alam yan. Jeff, hindi mo pa ba sinasabi kay Yana yung special request ko sa kanya? Ay, oo nga po pala. Sorry, ngayon ko lang naalala. Yana, pasensya ka na. Kaya nga pala tayo nandito ng maaga kasi ang gusto ni Mama, ikaw na yung magluto para sa birthday ni Papa. Ano? Ako? Bakit naman ako? Hindi naman ako magaling magluto. Ikaw naman no. Yana talaga. Alam kong humble ka pero natikman na namin yung luto mo. Nasarapan kami. Pero bakit hindi na lang po si tita yung magluto para sa birthday nyo? Sigurado naman po na mas masarap siya magluto kaysa sa akin. Oo naman. Masarap talaga magluto yung asawa ko. Kaya lang, medyo nagkakaedad na rin siya. Nagiging moody na. Tinatamad siya magluto ngayon. Ayoko namang masungitan ako niyan kung kailan birthday ko. Kaya kung pwede, ikaw na lang yung magluto para sa akin ha. Pero Tito Joe, babalik pa po kasi ako sa bahay eh. Dumaan lang po muna ako dito para ibigay tong regalo kasi nga po, mamamalengke pa po kami ni nanay ngayon. Ang plano ko po sana hahabol na lang po ako mamaya sa birthday nyo. Pakiusapan mo muna yung nanay mo ha. Bukas na kayo mamalengke. Special na araw to para sa akin eh. Ang gusto ko, tuwing birthday ko, masarap yung handa. Kaya pagbigyan mo na ako, Yana. Ayaw mo namang magtampo ako sa'yo, di ba? Jeff, uuwi na ako. Huwag mo na akong ihatid Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. At saka pakisabi nila sa papa mo na happy birthday. Yana! Ka munang umalis. Huwag mo kong tatakasan. Kung kailan birthday ko, saka pa nangyari sa akin to. Mag-uusap tayo. Bakit po Tito Joe? May problema ho ba? Huwag mo kong matawag-tawag na tito kapag gantong mainit ang ulo ko sa'yo ha! Papa naman, dahan-dahan naman po kayo sa pananalita sa girlfriend ko. Sese ng birthday niyo kanina. Ba't biglang uminit na yung ulo niyo? Ano po ba yung problema? Hoy! Huwag mong ipinagtatanggol sa akin tong syota mo ha! Tinatanong mo ko kung ano yung problema? Hindi ka ba kumain? Hindi mo ba natikman yung handa ngayon sa birthday ko? Hindi masarap yung pagkakaluto! Buisit na to. Ha? Okay naman yung luto ni Ana. Di ko po alam kung ano yung sinasabi niyo. Hindi kaya may problema yung dila mo? O baka naman nagpapanggap ka lang na nasarapan ka sa luto ng babaeng to? Pampagulo ka lang dito eh. Pumunta ka na lang sa kwarto mo. Yana, sorry kausapin mo muna si Papa. Iwan ko muna kayo dito. Ingat ka sa pag-uwi Jeff naman, huwag mo naman akong iwan Hoy! dito. Kinakausap pa kita. Ano nangyari sa'yo? Bakit pumangit yata ngayon yung lasa ng pagkakaluto mo? Kung kailan pa naman birthday ko, saka ka sumablay. Uminit tuloy yung ulo ng asawa ko sa akin eh. Napahiya pa ako sa mga bisita ko. Lahi kayo ng mga katulong, di ba? Dapat masarap kayo magluto. Umiiyak ako habang nasa biyahe ako pag-uwi. Pagkatapos akong pagalitan ng tatay ng boyfriend ko. Nung una, inuutos-utusan lang nila ako. Ngayon, parang hindi na nila naitago yung pangmamaliit nila sa pagkatao ko. Ngayon lang niya ako dinerecho at hindi ko nagustuhan kung ano yung sinabi niya sa akin. Gusto niyang ipamukha sa akin na anak lang ako ng isang katulong at kaya niya akong insultuhin kapag hindi ko nasunod kung ano yung mga gusto niya. Wala naman sanang problema dahil hindi ko ikinakahiya ang naging trabaho ng nanay ko. Pero mas maayos na tawagin akong kasambahay ng walang halong pangiinsulto. Hindi ko alam kung makakaya ko pang tumagal sa ganitong treatment nila sa akin. Nahihirapan lang akong bumitaw dahil mahal ko
ang boyfriend ko. Hindi pa rin ako matahimik sa ginawa sa akin ng tatay ng boyfriend ko. Hindi lang naman ito ang unang pagkakataon na may namanliit sa pagkatao ko. Pero iba ang sakit na naramdaman ko sa ginawa niya dahil hindi ko inaasahang isang kapamilya ng taong mahal ko ang mang-iinsulto sa akin dahil sa naging trabaho noon ng nanay ko. Ilang gabing hindi rin ako nakatulog ng dahil sa nangyari. Mahirap tanggaping mababa lang ang tingin sa akin ng pamilya ng boyfriend ko. Pero syempre, hindi ko sinabi sa nanay ko kung ano ang nangyari. Ayokong lalo pa siyang masaktan ng dahil sa akin. Marami na siyang mga pinagdadaanang masasakit sa buhay niya at ayoko nang dumagdag pa sa mga iniisip niya. Yana, ayos ka lang ba? Napapansin ko nitong mga nakaraang araw ang tamlay-tamlay mo. Wala kang gana. Okay lang po ko, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin. Nag-agahan na ho ba kayo? Oo, kanina pa ako kumain. Ikaw lang ang hinihintay ko eh. Kaya lang, ayaw mo na bang lumabas dito sa kwarto? Pagod lang po ko sa araw-araw na trabaho. Sabado naman po ngayon eh. Sinusulit ko lang ho yung rest day ko. Anak, nanay mo ako. At kilala kita. Alam kong may pinagdaraanan ka ngayon kaya nagkakaganyan ka. Sige na, sabihin mo na. Ano ba yung problema mo? Wala po akong problema, Nay. Hayaan niyo lang po ako. Sige na po. Lumabas na po muna kayo dito sa kwarto. Hindi yan. Alam ko at nararamdaman kong may problema. Napapansin kong hindi na pumupunta si Jeff dito. Nag-away ba kayo? Hindi po, okay? Huwag niyo na po idamay si Jeff dito. Ay, sige. Hindi nga kayo nag-away ng boyfriend mo. Pero siguradong may nangapi sa'yo. Kaya wag mo nang itago at malalaman ko rin naman kung anong katotohanan. Sige, Unay. Sasabihin ko na po sa inyo yung totoo. Napagalitan po kasi ako ni Tito Joe. Ano? Bakit napagalitan ka? Di ba ikaw pa nga yung pinagluto niya para sa birthday niya? Yun na nga po eh. Nabigla nga po ako kasi hindi ko naman alam na ako yung magluluto. Kaya po siguro hindi ko napaghandaan at minadali ko. Ayun, yung kinalabasan, hindi po naging masarap yung pagkakaluto ko. Kaya pala ilang araw na kitang hindi halos makausap. Hanggang ngayon nakikita ko naapektuhan ka pa rin. Ano ba yung mga sinabi sa'yo? Huwag na lang po, Nay, okay? Ayoko lang po na lalo pa po kayo ma-stress kapag sinabi ko pa po yun sa inyo. Sabihin mo na. Mas gusto ko nang malaman. Kailangan alam ko kung ano yung ginagawa sa'yo ng pamilyang yan. Kesa yung inaakala kong walang problema, yun pala naagrabyado ka na. Tapos hindi ko man lang alam. Ang sabi po kasi niya, lahi raw po tayo ng mga katulong kaya dapat daw masarap yung pagkakaluto ko. Anak, hindi nakatulong ang tawag dyan sa dating trabaho ko. Kasambahay na. At hindi ko ikinakahiya ang pagiging kasambahay dahil marangal ang naging trabaho ko. Alam ko po yun, Nay. Kaya nga po, ayoko na sabihin sa inyo eh. Dahil ito, alam ko na masasaktan lang ho kayo. Hindi, ayos lang ako. Ganun naman talaga. May mga tao talagang mababa ang tingin sa mga tulad ko. Ang hindi ko lang matanggap, bakit pati ikaw nadadamay sa pangmamaliit sa akin? Hayaan na lang ho natin sila, Nay, okay? Basta alam ko, wala po akong dapat ikahiya. Yung trabaho niyo po nagtaguyod sa atin. Yan din po yung dahilan kung bakit nakapagtapos ako ng pag-aaral. Kahit anong mangyari, kahit ano pa pong sabihin ng ibang tao sa inyo, ipinagmamalaki ko po kayo. Alam ko yun, anak. Pero sana ang hiling ko, huwag ka nang bumalik dyan sa bahay ng boyfriend mo. Malinaw naman kung anong ginagawa nila sa'yo eh. Inaapi ka na nila. Inaabuso nila ang kabaitan mo. Hindi ko nahahayaang maliitin pa nila ang pagkatao mo. Kung ganun lang sana kadali para sa akin na sundin kung ano ang sinabi ng nanay sa akin. Pero hindi ganun kasimple para sa akin to eh. Alam ko nag-aalala lang siya sa akin at ayaw lang niyang inaapi ako ng ibang tao. Pero kapag sinunod ko siya, magagalit sa akin ang pamilya ni Jeff. Hindi ko kayang mawala sa akin ng boyfriend ko dahil siya ang mundo ko. Pero nagising na rin ako sa katotohanan. Alam ko nang ginagamit lang ng pamilya niya ang pagmamahal ko kay Jeff para abusuhin ako at gawin ko ang anumang gusto nila. Parang laruan lang ako para sa libangan nila.
Ayoko yung pakiramdam na ginagamit at minamaliit lang ako ng ibang mga tao. Hindi ko hahayaang abusuhin at insultuhin nila ako. Hello po, Tito Joe. Ang sabi po ni Jeff, gusto niya raw po akong kausapin. Bakit po? Hello, Yana. Wala lang naman. Namumusta lang ako. Anong balita sa'yo, Iya? Okay lang po ko. Kayo po, Tito. Kamusta naman ho kayo? Ayos naman. Maganda lalaki pa rin. Mas gwapo pa sa boyfriend mo. Oo nga pala, Iya. Gusto ko nga palang humingi ng pasensya sa'yo tungkol sa mga nasabi ko sa'yo nung nakaraan. Okay na po yun, Tito Joe. Hindi ko na po iniisip yun. Aminado naman akong sumobra yung mga nasabi ko eh. Tsaka dapat hindi ako nagalit sa'yo. Ikaw na nga naman yung nagmagandang loob na magluto para sa birthday ko tapos inaway pa kita. Sige ho. Huwag niyo na hong alalahanin yun, Tito. Kalimutan na lang ho natin yung nangyari. Ay, salamat naman. Ang akala ko, mahirapan pa ako eh. Mabuti na lang mabait yung future manugang ko. Kayo talaga, Tito Joe. Nanguuto na naman ho kayo. Ay, hindi Iha. Totoo yung sinasabi ko. Bukod pa sa mabait ka eh, napakaganda mo pa. Kaya nga hindi ako nagtataka kung bakit nagustuhan ka ng anak ko. Ayan na naman ho kayo, Tito. Yun lang ho ba? Pasensya na po kayo May ginagawa rin po kasi ako. Ganun ba? Mamaya na yung ginagawa mo. Ngayon na nga lang ulit tayo nagkausap eh. Kaya nga pala pinatawag ko si Jeff sa'yo. Kasi may gusto sana akong ipagawa sa'yo. Kaya lang naman pala kayo tumawag. Para lang dyan. Ano yun, Yana? Sorry, mahina yung boses mo ha. Hindi ko narinig yung sinasabi mo eh. Sorry ho. Ano ho ba yung gusto niyong ipagawa sa akin? Si tita mo kasi, nagbakasyon. Nasa ibang bansa ngayon. Itong si Jeff, may pinapagawa ko. Hindi ko rin mautusan. Wala na kaming pagkain dito sa bahay. Baka pwede namang ikaw na yung mag-grocery para sa amin. Pero Tito, kakasabi ko lang po kanina, 'di ba? May ginagawa po ako ngayon sa bahay. Hayaan mo na muna yan. Unahin mo na muna yung sa amin. Mahirap yung wala kaming pagkain dito sa bahay. Hindi mo naman kami matitiis, di ba? Wala po ba kayong pwedeng kausapin na ibang tao na pwede mag-grocery para sa inyo? Wala eh. Kung meron di sana yun na yung kinausap ko. O ano? Anong oras ka ba darating dito? O kaya naman, pumunta ka na muna sa grocery. Tapos, dumiretso ka na lang dito sa bahay. Okay ba yun? Hindi ho, Tito. At hindi ho okay. Hindi po ako dadaan dyan at hindi po ako mag-grocery para sa inyo. Ano yun? Hindi yata tama yung narinig ko. Ulit nga yung sinabi mo. Malinaw po yung sinabi ko at alam ko po na narinig niyo ako. Alam niyo po, girlfriend po ako na anak niyo. Hindi niyo po ako kasambahay. Kaya kung pwede lang po, huwag niyo naman po akong inuutos-utusan lang. Ilang beses niyo pong ginagawa to sa akin eh. Ba't lumalakas na yung loob mong sumagot-sagot sa akin Nakikiusap lang ako sa'yo Hindi mo pa ako mapagbigyan. Pamilya kami ng boyfriend mo. Tapos tinatanggihan mo kami. Sino bang pinagmamalaki mo Yung nanay mo? Palibhasa kasi lahi kayo ng mga tsimay. Kaya ang papangit na mga ugali niyo Mga walang pinag-aralan. Sakit man ang mga narinig ko galing sa tatay ni Jeff, pero natuwa na rin ako. Paunti-unti, lumalabas na rin kung ano ang tunay na ugali nila at kung ano ang talagang totoong tingin nila sa akin. Ayoko nang makipagplastikan sa kanila. Kung ayaw nila sa akin, ayoko na rin sa kanila. Matagal ko nang gustong pumalag sa lahat ng mga pang-aabusong ginagawa nila sa akin at hindi ko lang magawa dahil iniisip ko kung ano ang mararamdaman ni Jeff kapag kinalaban ko ang pamilya niya. Pero na-realize ko ring tuwing inuutusan nila ako, parang wala man lang ginagawa si Jeff para ipaglaban ako. Oo, paminsan-minsan nakikita ko naman yung effort niya para maipagtanggol niya ako sa kanila. Pero para sa akin, hindi pa rin sapat. Kung talagang mahal niya ako, gagawin niya ang lahat para sa akin. Kahit suwayin niya pa ang sarili niyang pamilya. Oh, Jeff, anong ginagawa mo dito sa bahay? Hindi ka na dapat duman pa rito. Wala rin ako sa mood na makipag-usap. Hindi ka kasi nagre-reply sa mga messages ko sa'yo Tinatawagan kita, ayaw mo namang sumagot. Kaya pumunta na lang ako dito.
ayoko nga muna makipag-usap. Kaya pwede ba? Umuwi ka na lang sa inyo. Yana, ayoko. Ilang araw na tayong hindi nakakapag-usap eh. Gulong-gulo na yung isip ko kung ano ba yung nangyayari sa'yo. Talaga? Nag-aalala ka sa akin? Iniisip mo pa rin ba yung kapakanan ko? Siyempre naman. Boyfriend mo ko eh. Ikaw yung laging nasa isip ko. Hindi mo may aalis sa akin yan na mag-alala sa'yo. Alam mo kung totoo sana yan, Jeff, hindi lang puro salita eh. Alam mo dapat, nakikita din yan sa gawa. Ano naman yung ibig mong sabihin doon ha? Ginagawa ko naman ang lahat para ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal, di ba? Wala akong alam na may ginawa akong mali sa'yo. Kahit kailan. Hindi naman ako ng babae, di ba? Ano pang problema mo sa akin? Hindi lang sa'yo, Jeff. Malaki yung problema ko sa mismong pamilya mo. Lalong-lalo na dyan sa papa mo. Yan nga ba yung sinasabi ko eh. Kaya nga kami tumatawag ni Papa noon para maayos na yung problema. Ang akala ko okay na. Lalo lang palang lumalala. Alam mo, hindi mo ba naiintindihan kung bakit nagalit na naman sa akin yung papa mo? Ay, sa pagkakaalam ko, ikaw yung nagalit sa kanya. Tinanggihan mo yung pinapakiusap niya sa'yo eh. Bakit, ha? Wala ba akong karapatang tumanggi sa kanya? Yan yung isa ko bang problema sa'yo eh. Hindi ka ba marunong makaramdam, Jeff? Hindi mo ba napapansin? Inaalila na ako ng pamilya mo. Ha? Yana, hindi totoo yan. Oo, paminsan-minsan, nauutusan ka nila. Pero ganun lang yun, lambing lang nila yun sa'yo. Hindi, Jeff, hindi. Inaabuso na nila yung pagmamahal na binibigay ko sa kanila. Matagal na ako nananahimik sa ginagawa nila sa akin eh. Pero hindi na ngayon ha. Ayoko na. Yana, pwede naman nating daanin sa maayos na usapan to eh. Siguro nga. Pero ang mas masakit pa kasi dito. Ilang beses mo na nakikita yung ginagawa nila sa akin. Pero kahit kailan, hindi mo man lang ako pinagtanggol sa kanila. Anong hindi kita pinagtanggol? Yana naman! Kapag tingin ko sumusobra na sila, kinakampihan naman kita, di ba? Nagdadahilan na nga ako sa kanila eh. Wala lang talaga akong magawa eh. Yun na nga. Wala kang magawa sa pamilya mo. Magsasalita ka lang ng konti sa kanila pero hanggang doon lang yun eh. Sa huli, alam mo, may pipilit pa rin nila kung ano yung gusto nilang gawin sa akin. Yana, pamilya ko yung pinag-uusapan natin dito. Lalong-lalo na yung tatay ko. Sa tingin mo ba kaya kong kontrahin yung tatay ko, ha? Hindi ko magagawa yun. Siya ang hari ng bahay namin. Okay, ha? Sige. Kung ganon, hanggang dito na lang siguro tayo. At ang inaasahan ko kasi, makakaya ko ipaglaban ng lalaki mahal ko. At yun yung hindi mo kayang gawin para sa akin. Ano bang gusto mong gawin ko, Yana? Kalabanin ko yung pamilya ko para sa'yo? Napapaliw ka na ba? Gulo yung hinahanap mo eh, yon gulo. Huwag ka namang ganyan. Maghanap tayo ng solusyon sa problema, hindi yung gantong pinapalala mo pa. Ito na lang yung solusyon na naiisip ko para sa atin, Jeff. Dahil hindi mo ako kayang ipagtanggol sa kanila sa tuwing minamaliit at inaabuso na nila ako. At mas naaapektuhan ako. Dahil parang nadadamay na rin yung nanay ko sa mga pang-iinsulto nila sa akin. Ayoko nang masaktan na nanay ko nang dahil sa akin. Kaya ayoko na talaga. Tapusin na lang natin tong relasyon na to. Masakit man para sa akin na makipaghiwalay sa boyfriend ko. Pero hindi ko na kayang sikmurain pa ang pang-api sa akin ng pamilya niya. Hindi ko ipagpapalit ang dignidad ko para lang sa pagmamahal ko sa isang lalaking hindi naman ako kayang ipaglaban. Kung sakaling hindi ko pa rin tinapos ang relasyon ko kay Jeff at naging mag-asawa na kami, hindi na ako magtataka kung pati na rin ang nanay ko ay madamay pa sa pangmamaliit nila sa akin. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari pa yon. Sa ngayon, aaminin kong masakit at malungkot pa rin dahil wala na si Jeff sa buhay ko. Pero okay na rin dahil kasama at karamay ko naman ang nanay ko at ilang mga kaibigan ko. Natutunan kong dapat ay pag-aralan ko munang mabuti kung sino ang mga taong pagkakatiwalaan ko. Dahil mas masakit kapag ang mga taong pinahahalagahan mo ay maliit lang pala ang tingin sa'yo, kaya kanila inaabuso. Hanggang dito na lang muna ang aking kwento. At maraming salamat
sa inyong pakikinig. Nagmamahal, Yana.